Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about the Dutertes once again. Ito tungkol sa tatay, no? Simulan natin sa tatay at tatapusin natin doon sa kanilang barko. And then, sa gitna niyan, nandyan si Baste Duterte at kung makikita natin itong isa na tungkol kay Sara Duterte. Kung di ko makita, di na natin masasama. Kasi po may nakita ko na may isang grupo na binanata na naman si Sara Duterte, no? Hindi ko lang po makita kung saan ko sinave. Ay. Laging nawawala mga kababayan. Hindi ko alam kung saan ko nailagay kasi. No? Ito. Nandito pala. O yan, sama natin siya. No? Si Sara Duterte. Si Inquirer pala. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, no? Through super chat, super sticker, super thanks, the likes of Miss Wanabet and Miss Bet M. Maraming salamat po sa inyo, no? Bahala na po ang Diyos ang magbalik biyaya po sa inyo. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa video premiere sa ating chat box, tulad po ni Ate Marie Chris Hernandez, si Elora, si Kai, si Tita Aurora, sa lahat po ng mga West Philippine Sea Warriors, no? Tandaan nyo, atin ang West Philippine Sea, sa buong Palawan, sa buong Zambales at sa Norte, no? Ganun din po kay Aichang, kay Miyu, kay Wanabet, kay Bet M, kay Senchang, kay Toda Analisa na puro mga taga Japan, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Ilocana Cana, si Carclea, Hattori, Lorna Rafael, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Red, si RN Tusen, si Danny Reynado, si Mama Lou Parker, Malditang Lola, Jim Jagers, si Horatio Pantala, si Lucena Nerpio at yung iba pa po. No, shout out po lahat sa inyo. Okay, so ang unahin natin, ito pong quote card sa Impact Leadership. Yung tungkol po doon sa sinabi ng dati ninyong Pangulong, yan, na yung sa Maisog rally nila, dyan po sa Pampanga. Kasi prior to that, meron siyang video. Hindi ko napakita sa inyo yung video. Ito na lang pong quote card ng Impact Leadership. Quote, hindi tayo galit kay Marcos. Hindi tayo galit sa gobyerno. Hindi kami yung subversive na gusto naming patumbahin ang gobyerno. Paalisin si Marcos. We just want reforms. We will ask that we will be heard from time to time so that the government will know what the sentiments of the people are. Oh, ayan po. Diba? So, hindi kayo galit? Hindi nga. Hindi sila galit sa gobyerno. Hindi daw sila subversive na patumbahin ang gobyerno. Pero tingnan nyo yung other part of the picture. Ano nakalagay dyan? PBBM resign? Hindi ba kayo galit niyan? Hindi ba kayo magpapatumba? Ayaw nyong paalisin ang Pangulo? Dyan na lang sa banner nyo. You are contradicting each other. So, ibig sabihin, no, Rodrigo Duterte, these freaking idiots na may hawak ng mga banner dyan, no, na ganyang BBM resign, hindi kayo sinunod. Yung mga nag-organize niyan, hindi kayo pinakinggan o just natapos na to, tapos bago ka nagsalita. Or this is just a play. Sasabihin ko ganito, pero iba gagawin. Diba? Pinaglalaroan nyo lang kami, pero ang totoo, ano ito? Yung mga pinaggagawa ng supporters kuno ninyo. Di ba? BBM resign? Tapos ikaw, nagsasabing hindi nyo gustong paalisin
si Pangulong Marcos. Wow! Tapos yung sinisigaw ng mga nagsalita doon tulad nung isang abogada at yung isang butanding, ha? Si Talakitok, yung merong alam nyo na. Si I like supranational. Diba ano-anong pinagsasabi doon? Napanood ko nga yung kay abogadang Haliparot na sinasabi, taas ng bilihin, pare-pareho. Oh, wala kayong bago. Sina-attribute nyo lahat ng pinagsasabi nila sa gobyernong ito. Bakit nung panahon mo hindi rin ba mataas ang presyo ng gasolina, ang presyo ng oil, ang presyo ng mga bilihin? Di ba? Wala bang krimen noon nung time mo? Ano bang reforms ang pinagsasabi mo? What are your reforms? Anong pagbabago? Saan? So, ibig sabihin, wala ka rin nagawa nung time mo. Kasi naghahanap ka ng reforms. Kung nagawa mo na yan during that time, hindi ka naman nanawagan ng reforms. Ipagpapatuloy lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi anong sabi niya? Kung maganda yung programa, why not? Ituloy natin. So therefore, ano yung reforms? Cite an example. Pagtaas ng presyo ng bilihin? Come on. That's illogical of you kung sasabihin yung ganun. Eh lahat naman ng presyo sa buong mundo nagtaasan. Magbigay nga kayo ng country na after pandemic hindi nagsuffer ang economy nila. Talagang tumaas pa ng husto. Ha? Pati labor force nila. Sige nga, mag-cite nga kayo ng ilang countries na hindi naapektuhan noong COVID at itong inflation. Di ba? We will ask that we will be heard from time to time. Naririnig naman kayo. Eh wala nga kayong binibigay kung anong gusto nyo eh. Poverty, kagutuman. Eh nag-i-exist na yan eh. Nasolusyonan mo ba ang poverty and hunger during that time? Di ba? Ano pa? War on drugs? O ginagawa naman ang solusyon everyday na mabasa akong balita? Ito ngang latest sa balita ng Manila Bulletin, ilang kilo ng shabu ang nahuli dyan sa bayan nila Speaker, sa Leyte. O ano pa? Mga tiwaling pulis, corruption, ginagawan din ng paraan. O anong gusto ninyo? Isa lang naman ang nais ninyo eh. Pabagsakin nyo ang Pangulong Bongbong Marcos at iyo po si Tamilmil para i-advance ang inyong mga plataforma. Unang-una, yung West Philippine Sea. Ipamimigay nyo yan sa Chekwa. Ay hindi naman pwede yun. Lalabag kayo sa konstitusyon. You have to defend our national territory. Di ba? Kaso kayo Manchurian candidate kayo ng China halatang halata po kayo. Anong masasabi ninyo sa latest incident na naputulan ng daliri ang isa nating Navy? Wala. Ha? Wala, no comment. Para kayong daig nyo pa ang PP. Buti pa yung PP, nagsa-sign language. Kayo, talagang wala. Para kayong nakatulala sa alapaap. Bingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo. Di po ba? Sige nga, anong solusyon ninyo kung sakasakaling maupo si Tamilmil? How you will defend our territory? How will you enforce the 2016 arbitral ruling? Baka sasabihin lang ni Tamilmil, punitin ko pa yan. Di ba? Like father, like daughter lang. You cannot defend it. Kasi bakit? Takot kayo sa China eh. Tuta kayo ng China. Tapos magsasabi ka ng ganito. Ibig sabihin, hindi ka sinunod ng mga supporter mo. Hindi ka nila ginagalang, hindi ka nila nire-respeto. Bakit? Si Butanding na Harry Roque, nagngangaw-ngaw doon. Hindi daw sila galit kay Marcos, pero yung salita ni Butanding, yung si attorney, sino pangalan nung gaga na yon? Di ba? Kung ano nang pinagsasabi.
Hindi na nila gustong palisin si Pangulong Marcos. Eh ano sinisigaw nila? BBM resign? Wow! Sinungaling. Diba? Ang kapal ng mukha ninyo. Kapal ng mukha ninyong gusto nyong pababain ng Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo nga eh. Hindi nyo talaga nasolusyonan yung mga problema ng bansa. Yung mga sinabi mo, hindi mo rin naman nagawa. Tapos akala nyo, napaka-perfecte ninyo, napakagaling ninyo. Diba? Tapos sasabihin nyo, di kayo destabilizer. O what are you? Diba? Wala nga kayong mahikayat na mayorya. Sino yung mga kasama nyo dyan, no? Di uniforme pa kayo. Nagre-reklamo kayong mataas ang bilihin. Pero you afford to create those signs. You were able to buy those shirts. Magkano imprenta niyan? Libo-libo ang halaga niyan. O, namasahe pa kayo. Ha? Kung saan kayo galing. In-upload kayo. O, gastos kayo. O, magkano budget nyo dyan? Tapos, re-reklamo kayo ng taas ng presyo ng bilihin? Diba? Nonsense. Illogical. Sisigaw kayo, ang daming nagugutom. Ng toko, di sana yung perang ginastos nyo dyan, itinulong ninyo sa mga nagugutom o di makilala pa kayo. Eh hindi. Wala nga kayong pruweba o numero ng ilan ng mga taong nagugutom. Di ba? Puro lang, ang daming nagugutom. Ha? O, nasaan? Di ba? Yung daw kuryente, putol-putol. Eh, lagi namang ganyan dyan. Every year, occurrence yan. Diba? Ibig ba sabihin, nung panahon ni Duterte, walang mga brownouts, walang blackouts? Yung serbisyo ng tubig, perpektong-perpekto? We! Nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, wala nga ako, hirap na hirap nga ako makakuha ng tubig doon sa aming apartment eh. Oh, yung may-ari ng apartment namin, nagbebenta nga ng tubig sa Mandaluyong, meron siyang water well, oh, di motor, oh. Diba? Kuryente, roving brownout, oh. Nasolusyonan ba? Hindi. Wala. Tapos ngayon, ganun pa rin, paulit-ulit, wala naman pagbabago. Come on. Ayaw nyo kasing tignan yung ginagawa ng bagong Pilipinas. Kasi nandun kayo eh. Kay Duterte. Yan ang naratiba ninyo. Pag kunwari ganito si Duterte, sasabihin mo to ha, boss ha. Pero kami bahala na. Eh gago. Kung ano yung ginagawa nitong mga gunggong na ito, nagre-reflect lang sa inyo. Kahit na ano pang gawin yung magandang pananalita, hindi na pumabenta, walang maniniwala. Diba? Hindi nga kinakagat ng karamihang mainstream media yung banat ninyo eh. Kasi alam nila na puro kayo sinungaling. Oh, kung makita nyo lang yung mabasa nyo dito yung sa Impact Leadership, oh, yung mga comment ng mga netizens dito. Diba? Masasaktan lang kayo dahil hindi bumebenta yung naratiba ninyo. O saan ulit kayong magmamaisog? Galing nyo na sa EDSA para makita ang katangahan ninyo. Na walang naniniwala sa inyo, kayo-kayo lang ng mga kampo ni Duterte at ni Kibuloy. Sabi nga nila, mga KOJC yan. O, tingnan ninyo. Ba't dami palang kwarta ng KOJC, no? Yung kulto na yan. Diba? O, isipin nyo nga yan. Iba ang sinasabi nung poon, iba naman ang ginagawa nung mga minions. O, sino paniniwalaan mo? Nagtatatalak kayo doon, peace pa kayo, pero nagsisisigaw kayo. There's no peace. Peace ba yan na hilingin nyo ang duly elected president ng bansa na mag-resign? Ano dahilan? Gutom, trabaho, taas ng presyo ng bilihin, kuryente, tubig. Eh di ba normal yan sa atin? Wala ngang nakasolve dyan na presidente. Kahit na iupo nyo pa si Tamilmil, it will be the same. Di ba? Unless otherwise, she become a dictator. Yun talagang tulad ng North Korea, China, ganyan. Oh, gusto nyo ba nun? Kaya lang nila gustong umupo para pagtakpan yung mga kagaguhan nila. O ano yon, tulad nung EJK, yung mga bilyon-bilyong perang nawawala. O yung sa West Philippine Sea. I-advance nila yan kasi yung mga yan, mga tuta ng China yan. Tingnan nyo sa nagpupunta ang mga yan, no? Nagsisimposium sa China. Ano ginagawa nyo doon?
'Di ba? Mga gunggong pala kayo eh. Tapos kung makabanat kayo sa presidente, gusto nyo pababain, i-try nyo. Try it. Maisog ba kayo? Try nyo, punta kayo ng EDSA. Sige, gatungan nyo. Hikayatin nyo sila Trillanes, sila Dilima na sumama sa inyo. Oh, di ba? Wala eh. Naalala nyo ba, punta tayo kay Duterteng Baste, yung bata, yung mayor ng Davao, si Kupal. Oh, di ba nakita nyo yung kanyang speech doon sa entablado? Kinastigo niya si Bongo. Tawanan sila, oh, nagpapalawpakan sila. Habang akala nilang kinakastigo ni Baste, tapos yan ang kastiguhin ng Pangulo. Na-i-vlog natin yan. O, pinuntahan niya si Bongo. Sabi niya, mas bilib pa daw siya kay Risa Hontiveros. O, ano? O, ano na, Pastor Kibuloy? Ha, ikaw? Ha? Mang Kanor? Ha, Mang Kanot? Biruin mo, oh. Si Duterteng Baste, bilib pa daw kay Risa na ikaw ay binigyan ng arrest warrant. Di ba? Oh, kayo nag-aaway, hindi kayo magkasundo. Biruin mo, kinall out si Bongo. O nagpapalakpakan sila. Ibig sabihin, scripted. Pati pagpalakpak ninyo, scripted. Walang makatotohanan. Mga plastic. Oh. So, habang nagsasalita si Basti, papalakpakan sila. Akala nila tungkol kay presidente, yung pala kay Bongo. Oh, ito. Salamat kay Kakopi itong galing to kay Kakopi, yung Dusty Duterte kay Bongo. Kung gusto mo mag-senador, magsalita ka. Ayan yan. Pero may nakita po tayo dito sa MPH News Philippines o Newsline Philippines. Sa Davao to no? Sabi po dito, is Senator Bongo distancing himself from Davao issues? Mayor Baste expresses dismay. Oh, ayun. Mayor Baste expresses dismay. Akala nila yung pagkadismaya ni Kupal na Baste Duterte ay kay presidente, yung pala nabanggit ikaw go. Walakpakan pa rin sila. Oh. Hindi nila naintindihan yung sinasabi. Basta titingin lang sila dun sa nasa baba. Diba? Biruin nyo yun, nagpapalakpakan sila. Hindi nila alam nang kinakastigo na pala si Bongo. Kakampi nila. Big sabihin, hindi sila nakikinig, di nila ina-analyze yung sinasabi. Basta kung ano lang yung kumpas dun sa baba, taas nyo, taas, palakpakan. Yan yung mga tanga, kulto. Walang mga sariling pag-iisip, ang tatanga nyong pumunta dyan. Oh, ngayon, ano nangyari? Nagpapalakpakan, yung pala si Bongo, kakampi nila. Di ba, mga gunggong? Tawa ko ng tawa. Oh, ito po sabi dito. Sebastian Baste Duterte has openly expressed disappointment over Senator Christopher Lawrence Bongo's perceived detachment from issues affecting the people of Davao. O, tingnan nyo yan. O, sabi niya dito, you are an elected official. You are supposed to voice out about the people's needs and wants. He is in a high position, mas mataas, but you know, like I said, he has time to redeem himself. All of you kung ano yung nangyayari. O, yun ang sabi niya. O, ano bang needs and wants? Baka dyan sa lugar ninyo. Hindi po yan yung buong bansang Pilipinas. Ba't hindi mo sabihin dito kung ano ang needs and wants? Diba? Ngayon, iniwang kayo ni Bongo. Bakit? Bakit? Kasi alam niya na pag lalo siyang dumikit sa Duterte, gaganon siya. He is actually distancing himself sa mga issue ng Duterte kasi makaka-apekto sa kanya yan. Pero kahit na ano pang gawin mo, Bongo, ganun ka na. Wala mayayari, garo ka na. Diba? Ano po ba daw yung mga issue sinasabi ni dito po sa AKB Express News? Ito po yun yung sinasabi, ilang issue na ang pinupukol kay Digong kung saan walang naging reaksyon si Bongo na dati niyang special assistant. Kasama din ang pagkakadawit kay Duterte sa maanumalyang paglipat ng pondo ng DOH. Ano pa? EJK. Diba? Kung ano-ano na, yung West Philippine Sea. Ano pa? Yung kay Michael Yang. Diba? Kaso si Bongo, parang Sara lang yan. Tamilmil din. Kasi nga, alam niya maapektuhan siya Kasi they are under the microscope. Kung ano po yung sasabihin nila, inaanalisa yan. Hindi tulad ng mga minions nila na hindi marunong mag-analisa. Basta sunod na lang na sunod, tingin ng tingin doon sa taga-kumpas.
Oh, nandiyan pa daw yung marahas na pagtangkang pag-aresto kay Quiboloy. Oh, dapat lang maharahas talaga kasi nagtatago na eh. Ha? Di po ba? Kumbaga, yung mga ate niya at tatay niya, nagbigay daw ng statement pero si Bongo, wala. Eh, syempre, slowly distancing kasi alam niya na pag siya ay sumausaw dyan, mamaya sasabihin ko bakit. Oh, bakit siya dumidistansya? Di ba? Ito pang banta niya kay Bongo daw, ha? Itong banta niya. Kung gusto niya pang tumakbo na senador ulit, oh, tatakbo naman siyang senador ulit, tanga ka ba? Isa rin to eh. Di ba tinaas na nga yung kamay nila doon during the PDP, yung anniversary. Silang apat, si Go, si Bato, si Salvador at Tolentino, senatorial slate ng PDP. Ay, nako. He should show that he is one of with the Dabaweños, especially in times like this. O yun. Basta pag taga Davao ka, makiisa ka, maski na mali na yung kanilang ginagawa tulad nung marahas na water cannon at pag-atake sa mga pulis na manghuhuli kay Quiboloy. Basta taga Davao ka, ganyan tayong mga taga Davao United. Maski na mali-mali na, ang prinsipyo natin, taga Davao tayo. Yun lang yun. Yan. Solidarity. Wag kang makialam diyan kay Tokis, hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Ganyan yan. Basta tayong taga Davao, protektahan natin ang taga Davao, maski na criminal pa yan. Maski na wanted pa yan. Di ba? Isipin nyo yan. Ha? Kaya malaki ang frustration ni Baste Duterte kay Bongo. Kaya sabi niya, kino-call out niya. Kung gusto mo pang tumakbo ng senador, pagbabanta na yon. Kumbaga, kung di mo kami tutulungan na kapwa mo taga Davao, baka hindi ka na maging senador. Parang anlaki naman. Ilang milyon ba ang makukuha mo, Bongo, dyan sa Davao? No? Napakatahimik mo daw kasi sa issue. No? Ba't di ka magsalita? Ayun, tanong dyan. Pakialam mo naman. Di ba, Baste? Pakialam mo naman. Ang pakialam mo ay yung trabaho mo bilang mayor. Di ba? Kung ano man ang diskarte ni Bongo para maisalba ang kanyang pagiging senador o political career, sa kanya na yun. Kaya nga pare-pareho kayong politiko eh. Di ba? Ngayon kung feeling mo na na-alienate kayo, masyado ng distancing si Bongo, so be it. Di ba? Actually yan matagal na may hinanakit. Mga yan, magkapatid na yan kay Bongo. Nung nandun pa tayo sa mga Duterte, nabalitaan ko nga na hindi makalapit sa tatay, yung tatlo. Kung walang appointment daw, di umano. May daw na ako, di umano pa. Kasi nga, kontrolado ni Bongo ang Pangulo nung walang makalapit kay Pangulong Duterte ninyo noon kung hindi dadaan kay Bongo. Walang approval ni Bongo kasi nga siya ang special assistant at long time friend. Pero mo, even your kids cannot, yung lang, magmamano ka sa tatay, siguro may appointment pa eh. Di ba? Kaya balik-balik lang. Ganti-ganti lang, mga kababayan, kayo naman. Yun yung scoop-scoop namin noon. Ngayon, wala na. Lumabas na, no? Ang mga baho ninyo, kayo-kayo, naglalaban na. Di ba? Akala nung mga pumapalakpak, ay si Presidente yung binabanatan, yung pala si Bongo. Punta naman tayo dito sa Tamilmil nilang ate. Kasi po, may isang grupo dyan na binatikos na naman siya. No? So, sa recent na nangyari dyan sa West Philippine Sea, yung may naputulan na daliri na Navy. Anong sabi ng Inquirer? BP Duterte, Islam for silence amid injuries in latest Ayungin incident. Yan na naman. Wala na tayong magagawa dyan kay Tamilmil eh. Hindi ko alam, baka naman yung bunganga niya, no? Naimprentahan na ng Bong Choylak, parang Mami Peng lang, di ba? Mami Peng, pasok. Pakita muna natin. Pong Choyla, Chiridikong Koyla, Buchikek, Ek, Bobo Chichang, Chidikong Tong na Buchikek, Ek,
Chidi Wong Wong Choi, Chodo Kong Kong Loy, Chidang Bobo Chichang, Chidi Kong Tong Nam, Chiding Chong Yakang Kong Wop, Butchikek, Ek. O di ba? Ang galing ni Mami Peng, di ko po dinidelete yan, no? Itok. Ayun lang po ang sabi niya. Itok. Di ba? Oh, eto po ang sabi dito sa Inquirer, no? West Philippine Sea advocates Islam Vice President Sara Duterte for her continued silence on the maritime issue hounding the western section of the country's exclusive economic zone, despite China's Coast Guard's latest action, which caused injuries to several Navy personnel. Si Rafaela David, yung convener ng atin ito, akbayan, no? Our kababayans were harmed by foreigners in our own territory. Yet, Vice President Sara Duterte remains quiet. O, yun po yan. Ano sabi niya? What kind of leader is that? What kind of leader? A leader that should be put into sewer. Oh, di ba ganun lang, ibasura. Paano natin siya may babasura itong mga Duterte? Kung sino man po ang susuportahan nilang mga kandidato o kung sila man ay kakandidato, dapat po natin silang i-flush sa inodoro. Tulad nung ginawa natin sa mga Dilawan at Mengs. O di ba? Ito pa sabi ni David, when it's about China's acts of violence against our citizens in the West Philippine Sea, Sara Duterte has turned down her volume to 0. When it comes to standing up for friends like Apollo Quiboloy, she flips the switch to full volume. Correct. Tama yun. Baka nga in the back of her mind, ginoglorify niya pa ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Biruin nyo. Reserve officer yan. Oh, di ba? Ngayon, bibisitahin niya ba sa hospital yung na-injured ng mga Navy? Kasi ginagawa niya yan, di ba? Yung may namatay na sundalo, pumunta siya. O ngayon, na-injured tong mga to, pupuntahan niya ba? Pinuntahan niya na ba yung mga naunang mga Navy na na-injured? Wala. Walang photo op. Ibig sabihin, selective. Alam nyo na, di ba? O, nasaan ang kanyang loyalty? Ha? Nasaan? Pasok, Mami Peng! Pong Choyla, Chididi Kong Koyla, Butchikek, Ek, Bobo Chichang, Chidi Kong Tong Na, Butchikek, Ek, Chidi Wong Wong Choi, Chodo Kong Kong Loy, Chidang Bobo Chichang, Chidi Kong Tong Na, Chiding Chong Yakang Kong Wop, Butchikek, Ek. O kayo po, di ba mga kababayan, nakita nyo? Tama siya eh. How many incidents na ng harassment and bullying ngayon may injuries pa? Wala. Kasi bakit? Ikaw ba naman eh? Malaki. Di bali na yan. Sila bayaan mo basta dito may perang papasok. Ganon. Takam sa perang mga kupal. Oh. Pero pagdating kay Quiboloy na isang wanted, no? Pinaghahanap ng batas, no? Sa child abuse, sexual abuse, and qualified trafficking. Wow! Bigay ka agad ng statement. Anak ko naman. Ano kayang pinakain sa kanya na Quiboloy? Baka naman pinamassage maigi. Baka binigyan din ng supranational na may six-pack, di ba? O, wag na daw si Ai Chang, kawawa naman. Biruin nyo yan. Nakakahiya po, di ba? Walang prinsipyo, tapos sasabihin mo, mahalin natin ang Pilipinas. Sukran, suksukin mo utak mo. PI ka, Sara Duterte, di ba? Sukran ka pa dyan. Papasalamat ka pa? Gonggong! Magaling lang speechwriter mo. Itok. O, napaghahalata naman eh. Pag walang speechwriter, walang mababasa, itok. Tamilmil. Pero pag mag-statement na siya, may babasahin na, wow, ang galing-galing naman. Pero sa palagay nyo, sinulat niya yun? Hindi.
Galing na speechwriter niyan. Oh, kala ninyo, 'di ba? Wag kami. Kaya alam na mga kababayan ang gagawin natin, no? Sa 2025 or 2028. Sino man sa mga Duterte na 'yan. Wag niyong iboto 'yan dahil 'yan ay mga thorns. Mga ano yan, sungay, no? Na nakakalason. Yan po sila. Mga poisonous venom. Yun, kung ano nang sinabi natin dito, poisonous na, venom pa. 'Di ba, Hattori? O, kaya kung ako sa inyo, magsulat-sulat kayo. Duterte X. Gawin nyo na lang triple X. Yan, ganyan. Ganon. 'Di ba? O. Kaya kawawa siya dito. No comment, please. We will issue statement in a later times, please. Nako, ewan. Kung hindi kaya mag-resign na. Bumaba ka na rin as BP. Dapat sa'yo Sad, Sara, alis dyan. Tama yun. Ito po, huling-huling nating article, mga kababayan. Yung sabi ko sa inyo kanina, bakit si Bongo parang dumidistansya siya? Ayaw niyang magkomento. No? Nahalata na siya nung kupal na mayor ng Davao City, yung Baste Duterte, yung mas gusto niya pang masuspendido siya para daw makapagbakasyon siya. Happy pa siya pag nasuspindi siya. Ayun po yun. Ano sabi? Ni Bongo? Ay, wala. Go negosyo na lang ako. Magpapakain na lang ako ng lugaw. Laka naman ng tokwa, Bongo. Pati ba naman yung signature ni Lenlen kinuha mo? Ikaw na ngayon si Mr. Lugaw, lusaw ang utak. Di ba? Naggagala si Bongo, talagang nagpapapansin. Pero mga kababayan, wala Walang amor. Walang bango sa mga tao. Sige, maglagay ka lang dyan ng mga go negosyo. Pero pagdating ng eleksyon, sino ba yung Chekwa na to? Chekwa to, hindi pwede. Makita pala yung last name na Go, Chekwato, kaisa to ng mga Cheko sa West Philippine Sea, saka sa Pogo. Di ba? Pogo. Bong Pogo. Di ba? Ay, naku, inchik yung wag yan. Dito na lang tayo, Baka pa, manalo pa nga si Kabayo, Di ba yun? Di ba yung Kabayo na yon? No? Wag naman yun. Wala yun. Nagpapaganda rin ng mga imahe yan. Sila Dilima. Baka si Trillanes, pwede pa ako. Yan, sige, Trillanes, pwede. Di ba? Mukhang si Trillanes, mas matalino pa sa inyo ngayon, Di ba, Senator? Baka nga, okay pa siya sa mga ibang mga priority bills ng Pangulo na alam niyang makakatulong sa ating mga kababayan. Why not? Di ba? Ibalik nyo si Senator Soto kung papasok siya. Ako, gusto ko si Tito Soto. Sino pa? Ping Lacson? Pwede. Manny Pacquiao? Wag na Pacquiao. Wag na. Palpak ka na nung una may second chances ba? Wag na, baka the same lang. Sino pa ba yung mga tatakbo dyan? Amy Marcos? Bato? Di ba? Hindi ko pa kasi alam yung final slate ng Sino kayang ipipild nila Sandro Marcos? No? Gusto kong makita. Kung wala naman, wala. It's always be the same. Kawawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Now, doon tayo sa last article. Bakit dumidistansya si Bongo? Ayan sa politiko. Duterte ship is sinking. That's your answer. Baste Duterte. Pepito Alvarez resigns as PDP president. Sino ang presidente ng PDP? Si I look wonderful tonight. Di ba kay? I feel wonderful. Diba? Duterte ship is sinking. The boat is sinking. Actually, matagal na po yan. Nakaganon na nga sila. Titanic na sila
Baka kakanta bigla si ano, every night in my dreams. Ganon, Baste Duterte. Dalin mo si Bongo at magganyan kayo. You're here, there's nothing I feel. Di ba nakaganon kayo? Ala Leonardo DiCaprio saka si Kate Winslet. Dalawa kayo doon o kaya si Butanding saka si Supranational. Para kayong mag-ala Titanic doon yung nakaganon kayo. Yung gumaganon, no? Di ba? Doon. Kasi yung barko nyo is sinking na. The boat is sinking. Everybody jump aboard. Di ba? Oh, yung presidente nila nag-resign, no? Oh. PDP president, has suffered another blow ahead of the 25 elections with the resignation of taga Palawan pala ito, Ilora. Palawan Representative Jose Pepito Alvarez as the party president. Oh, sabi ni Representative Alvarez, all my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door, Digong. Already I'm so lonesome I could cry. Pero sabi niya, so kiss me and smile for me. 'Cause I'm leaving the PDP. Don't know where I'll be back again or never. Ay nako. Said his resignation was effective immediately. Oh, ano ang rason ni Representative Alvarez? Due to personal reasons, I have decided to resign from the party. I valued the opportunities and experiences presented to me, and I am grateful for the support I have experienced. Patay. Outside his political career, bilyonaryo pala ito, Ilora. The billionaire lawmaker is known as the astute businessman with interest in logging, real estate, and transportation. Ay, nako, ubus-ubus na mga kababayan. Wala na. Bye-bye na talaga. Bye-bye na. No? Wala na talaga, Digong. Bye-bye, love. Kantahin nyo na lang yon, no? Nakakahiya naman kayo. Wala na talaga. Because they can tell. Kasi sila na rin ang sumira, eh. No? Ginatungan pa ng mga vloggers and influencer. Tapos, sumali pa ang mga maisog. Wala na, eh. Kasi kitang-kita mo na mga nandun, mga PDP, wala. Bye-bye. Sabi niya, walang mangyayari dito kung ano man lang. Kasi alam nila, wala na pong power si Duterte. Wala nang Duterte magic. Ano ang meron? Di magic sarap. Di ba, Elora? Oh, magic sarap. Ayun ang ano. Pero yung Duterte magic, wala na. No? Baka ang gusto nyo na lang, magic ball. O si Magic Johnson. Yun ang kailangan nyo. It's a miracle. Oh. There could be a miracle. Diba? Kaso wala na pong miracle sa inyo. Dahil alam ng taong bayan kung gaano kayo kabalahura. Kung gaano nyo ginago ang sambayan ng Pilipino. Iba ang sinasabi, iba naman ang ginagawa ng mga followers. Iba ang sinasabi ng followers, iba naman ang ginagawa ng mga boss. So ano kayo? Wala nga kayong unity. Tama lang na hindi kayo sumama sa amin. Kasi kayo, kung kami ay may unity, kayo ay may disunity. Kung kami ay may peace, kayo ay walang peace. Ano kayo? Ha? Maiingay kayo eh. Para kayong alam nyo yung mga sa kanal, pag naulan, nabasa, biglang, gumaganon. Nakarinig na kayo ng ganon. Nung bata kami, gano'n, ang iingay nila, mga palaki, naulanan lang, ingay ng ingay, di ba? Mga tarirat, yan, mabuti nga sa inyo,
Duterte, sabi, ayaw daw papaalisin si Pangulong Marcos. Pero iba naman yung sinisigaw dun sa maisog rally nila. Yung mga nagsalita dun tulad ni Abogadang Gaga at ni Butanding, iba. Di ba? Ano sinisigaw? BBM resign? Oh, di po ba? Kayo ang dapat mag-resign. Kung ayaw nyo sa Pilipinas, no? Pumunta na kayo ng China. Sisigaw kayo ng kahirapan, kagutuman. Kayo ba nagugutom? Sige nga, dapat sinabi nyo, ako po nagugutom, kaya ako nasasabi ito. Ganon. Wala pa akong trabaho. Oh, kasalanan ba ng gobyerno? Wala kang trabaho? Magganap ka. Di ba? Oh, kung gutom kayo, bakit kayo nandyan? Naggagastos kayo ng kwarta. Ha? Kung saan kayo nagpunta pa kayo ng Japan. Oh, may sponsor kayo, ng abala pa kayo. Ibig sabihin, may pera kayo. Tapos sisigaw kayo ng kagutuman, kahirapan, taas ng bilihin. Reasonable ba yun? Tama ba yun? Gutom na nga kayo, nagrarally pa kayo. Ang gawin nyo, pumunta kayo sa food bank. Punta kayo ng DSWD, manghingi kayo ng food pack. Oh, bakit yung mga nangihingi dyan ng pera sa kalsada, yung mga nagugutom, nagrarally ba sila? Sasabi, nagugutom kami, pabagsakin si PBBM. Kitang-kita, organisado kayo, may mga kwarta kayo, mga financer kayo. So sasabihin nyo, kagutuman, kahirapan. Nagre-reklamo ba yung mga magsasaka? Buti pa yung mga magsasaka eh. Pinipilit ibsan ng kanilang kahirapan at kagutuman. Kayo, ang gusto nyo ano? Ha? Sa palagay nyo, mabibigyan nyo ng tamang solusyon yung kahirapan sa bansa? Makakapagbigay kaagad kayo ng agarang solusyon sa mga problema sa bansa? Pag naiupo nyo si Tamil Mills, si Itok-Itok? Wala. It will also be the same. Kasi bakit? You have to go to a different process and to the legality of whatever actions you may do. Kailangan legal na aayon sa batas. Kaya nga may parameters eh. Kaya nga hirap na gumalaw ang gobyerno kasi they have to follow what is in the Constitution and other laws na hindi masasaklawan para po hindi madisgrasya ang posisyon ng gobyerno. Ano gusto nyo? Labas na lang na labas ng pera. O ibigay nyo dito, nagugutom daw sila. O itong lugar na to, nagugutom dito. Hindi po ganun kadali. Dumaraan pa kayo sa bureaucracy. Di ba? Para naman kayong hindi nagtrabaho sa gobyerno. Ikaw dyan, attorney Gaga, di ba nagtrabaho ka sa gobyerno? Sinasabi mong gala ng gala, party ng party. Di ba during that time, 1.5 years ka, ganun din ang ginawa mo? Tapos ngayon, babaliktarin mo? Wow! Hypocrite to the max. Si Butanding, ano? Ganun din. Nagugutom ka? Ba't ka nandyan? Ba't di ka kumain? Paldo-paldo ka. Di ba yung letter mo, sabi mo, you will shoulder all the expenses that this person will incur. Ibig sabihin lahat, magkasakit siya, pumunta siya sa bar, mambabae siya, lahat sasagutin mo. Tapos sasabihin mo, nagugutom? Come on. Ridiculous. Maaring may nagugutom. Ha? Dahil walang trabaho. Hindi naman pwedeng araw-araw ipro-provide ng gobyerno ang pangangailangan nila. Di ba? Pero ano agarang solusyon ninyo? Araw-arawin nyo silang bigyan ng ayuda? Gago kayo. Ano yung kasabihan na teach a man to fish? Di ba? Wala. Naratiba lang. Kasi bakit? Bitter kayo eh. Lalong-lalo na yung attorney Gaga. O di ba? Natanggal siya eh. Si Roque, sasabihin, di mo ako naghanap si So sa pag-upo pala ni Sara Duterte, balik kayo sa pwesto? Ibig sabihin, hindi kayo daraan sa commission on appointments? Tama, mali. Di ba? This always be the same. Sige, pagsalitain nyo si Sara Duterte, ano ang magiging posisyon niya sa mga ng problema? Sa West Philippines na nga lang, Tamil Mills siya eh. Wala siyang masabi na pwedeng maging solusyon eh. Huwag niyang sabihin ang magiging solusyon sa West Philippine Sea is do not implement the 2016 arbitral ruling. That's the travesty. Just injustice yan. Pagtatraidor sa konstitusyon yan. Di ba? Sabi nga ni Carpio, it will be an impeachable offense eh.
Di ba? You have to protect the national territory. Pero hindi wala kayang protektahan, ibibigay mo sa umaagaw. Di ba? Ano solusyon niya sa war on drugs? Ano solusyon niya sa poverty? Ano solusyon niya sa korupsyon? Kung napakahusay pala nung tatay niya, nung time niya, nung time nung tatay niya, edi sana wala nang korupsyon. Ang dami pala, naglabasan. Di sana pala wala na ang war on drugs. Dahil ang galing bakit doon naglilipa na sa Davao? Di ba? Wala. The problem will always persist and exist. Paulit-ulit yan. Ang dapat gawin lang is to control it. You cannot prevent it. But to control it. Hanggang sa ma-exercise ang tao na ganito pala ang kalakaran, ganito ang ginagawa ng gobyerno, may mga steeper penalties pag nahuli, pag ganitong gumawa ng mali, doon, maisip ng tao, ayoko na. Ayoko nang gumawa ng mali, ayoko nang gumawa ng kabalbalan. Di ba? Ang kahirapan always nandyan. Sa Amerika, ang daming homeless. Punta lang kayo ng LA, pagpasok nyo ng exit kayo ng yan sa 5, I think it's not Glendale. I forgot the exit. Yung papunta kayo ng Alvarado, Rampart. Corner of Alvarado and Rampart. Pagdating nyo dyan sa tulay, ang dami ng shelter, dyan, yung mga tent. Classic example, nood kayo sa YouTube sa San Francisco. Di ba? Lagan na pang kahirapan. Ibig ba sabi sa Pilipinas lang ang naghihirap? Parang napakagagaling ninyo. Nung time nyo nga, hindi nyo nagawa ng solusyon ng mga bagay na yan. Tapos sasabihin nyo, bumaba ang Pangulong Marcos. Diba? Yun ang dahilan ninyo. Ang babaw ninyo, meron pa kayong isang matinding dahilan. Kasi you are being pushed by the Chekwa. Yun lang yan. Sell out kayo sa China, mga gunggong kayo. Diba? Wala nga kayong position sa West Philippine Sea, wala kayong masabi. Ordinaryong mamayan, hindi kayo politiko, ano masasabi ninyo? Wala. Sa mga vlog ninyo, wala kayong masabi sa West Philippine Sea. Wala kayong masabi sa mga nasusugatang mga kasundaluhan natin. Wala. Happy pa nga kayo. Isisisi nyo pa sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pangalawa, bitter kayo. Mga gunggong, kaya wag kami. Wala kayong malulokong sambayan ng Pilipino, kundi yung mga kulto lang ni Kibuloy at mga ilang mga gunggong na naniniwala sa inyo. No? Tingnan nyo nga si Basti Duterte, kinall out niya, sarili nyo kakampi. Kayo nagko-call outan, sino maniniwala sa inyo, mga gunggong? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.